Samantala, muling inisnab ni Vice President Sara Duterte ang itinakdang investigasyon ng National Bureau of Investigation na NBI hinggil sa ginawang pagbabantao mano nito sa buhay ng first couple at sa House Speaker. Sa kabilang dako, naniniwala naman si VP Sara na hindi umano magiging patas ang gagawing investigasyon ng ahensya. Detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, hindi pa rin nga humarap sa ipinatawag na pagdinig ng investigasyon ng NBI si Vice President Sara Duterte. Naniniwala kasi umano ang Vice Presidente na hindi magiging patas ang gagawing investigasyon. Hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa ikalawang beses na pagpapatawag sa kanya ng National Bureau of Investigation. Sa halip, ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagpadala lang ng liham ang kampo ni VP Sara. Ang NBI ay under administrative control ng DOJ na ang secretary ay si Secretary Remulla, data ES ay si Executive Secretary Bersamin, under niya kami. Sila, ES and SOJ ay alter ego ng President, so pwede daw, yun ang paniniwala niya na parang kami ay under dispute. Ang sabina kay VP Sara ay kaugnay ng kanyang pahayag na may nakausap umano siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling mapatay siya. Ayon kay Santiago, kasama rin sa aalamin sana nila ay ang sinasabing banta sa buhay ng Vice Presidente. Dahil rito, ayon kay Santiago, sisimulan na nila ang pangangalap ng mga ebidensya at sisimulan na ang kanilang fact-finding investigation. Ang mabubuong rekomendasyon, isusumite naman sa Department of Justice. Tiniyak ni Santiago na magiging patas sila sa investigasyon. Target anya nila na mailabas ang rekomendasyon sa Enero. Hindi man pumunta sa NBI, humarap naman sa media si VP Sara kanina. Wala umano siyang tiwala sa investigasyon na ginagawa ng NBI. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya a threat is a threat. Sa tanong kung nagsisisi ba siya sa binitawang banta. Ano yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Ayon sa kanya, may worst case scenario silang nakikita na ang target ay mapatalsik siya sa pwesto. When I read the subpoena, I read there, it was for grave threats, na hindi naman grave threats yung ginawa ko under the revised penal code, and it was for anti-terror law. So napaisip ako, bakit anti-terror law ang iniimbestigahan nila. I read again the law, and then I found there that there is a provision there, removal from office. Nariyan na rin aniya ang impeachment complaints na sa impormasyon nila, madadagdagan pa. We're not confident with numbers, ma'am, because impeachment is a legal process and a political activity. So we are confident with the legal aspect. Noong isang taon pa anya nila pinaghahandaan ang mga bagay na ito at may mga abogado na siya. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsabi anya na handang tumulong sa mga gastos sa abogado. Alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang kinuha para sa iba't ibang mga kaso, pero nagsabi na rin ako to my brother, kasi yung kuya ko yung sinabihan niya, nagsabi ako na huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment.
Ayon kay VP Sara, sakaling bawiin lahat ng natitirang security personnel niya na ngayon ang natitira na lang ay yung mga galing sa Armed Forces of the Philippines, pinag-aaralan nila na kumuha na lang ng private security personnel. Balik sa inyo dyan, Ali. Gusto ko ang Mads ng detalye dito sa pahayag ni VP Sara kung bakit wala siyang tiwala sa NBI sa investigasyon nito at ang dahilan na binibigay niya ay yung mga naunang pahayag o pronouncements ng Pangulo at ng opisyal ng Justice Department. Ano ba ang mga sinabi? No. Actually, bukod doon sa nababanggit niya kanina, Ali, yung wala siyang tiwala dahil ang NBI ay under ng Department of Justice na ang Secretary ng DOJ at maging si Executive Secretary Lucas Bersamin ay alter ego ng Presidente. Ilan sa mga pinagdiinan niya sa press con kanina ay wala siyang pinagkakatiwalaan maliban sa kanyang sarili. Partikular na yung tinutukoy niya yung mga nakaupo sa gobyerno. Okay, maraming salamat, Mads Villar Moratillo. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.